So yun mga tol, no? Sa mga bago pa lang dyan, nagbabala ka mag-motor, no? Nakabili ka na ng motor pero hindi ka pa medyo confident, no? Sa pagdala ng motor mo. Panoorin mo tong video na to mga pare, para syempre mag-guide ka din, no? Nung bago pa lang ako, nagmumotor mga tol, talagang sana nalaman ko to, no? Para hindi na natin experience yung mga experience na parang madadala ka, di ba? Baka madala ka magmotor eh. Kaya nasemplang ka ganyan. Dahil hindi mo alam yung mga bagay na dapat alam mo bago ka pagsampa mo ng motor, di ba? Baka naman, no, makatulong sa inyo to, di ba? Tsaka masaya tayo pag nagmumotor tayo eh. Parang nakakabuhay ng dugo, di ba? Pag nagmumotor tayo, di ba? Kaya naman tayo, kanya-kanyang hobby rin lang naman tayo eh. Kanya-kanya rin lang naman tayo na iba, ang pagmumotor naging identity na nila, diba? Nakakling na yung identity nila sa pagmumotor nila. So yung back to the topic na tayo, no? Ito yung mga bagay na sana alam ko, no, bago pa lang tayo nagmumotor, bago sumampa tayo ng motor, diba? Ayun na, nabili mo na yung motor mo, diba? Ito na yung part na inakahihintay mo, nasa iyo na yung motor mo. O kaya wala ka pang lisensya, di ba? Kukuha ka pa lang. Yung pinakaunang bagay para sa akin, no? Para sa akin lang ha, is yung dapat respetuhin mo yung machine na gamit mo, yung motor na gamit mo, no? Hindi yan bisikleta mga tol. Kasi alam naman natin, 'di ba? Sa unang beses na paghawak mo pa lang ng manibela, iba talaga yung pakiramdam eh. Diba? Parang malaya ka, parang malakas ka, parang kaya mo pumunta kahit saan. Pero may isa talaga tayong bagay na dapat ting matutunan ng bawat baguhang rider. Na ang motor, wala talagang pakialam sa tapang mo. Kung gaano ka baka confident ganun. Tutugon lang yan sa kung paano mo siya kontrolin, di ba? Yung mga tol, no? Ang respeto sa motor ay hindi pagiging duwag. Ito ay pagiging responsable, mga pare. Respeto ang pag-aaral bago magpasikat, mga tol. Respeto ang pagpapractice ng emergency braking sa bangketa o sa ibang lugar, no? Para sa akin, bago ko pa lang nagmamotor, mas malakas talaga ang motor kaysa sa inaakala mo. Mga 125 o mapa 150cc, malakas talaga ang motor. Kayang umatak ng motor na mas mabilis kaysa sa reflexes mo. Baka mabigla ka. Sobrang piga mo pa lang sa silindero, sa kurbada, biglang preno, panic, ganyan. Maling tingin sa daan, pwede talaga magresulta sa aksidente, mga tol. Pangalawa mga tol, no, is yung hindi optional ang mag-gear. Yung mga tulad sa akin, naka-gloves ako mga tol. Kahit sira-sira na yan. Pinakamahalaga mga tol, helmet talaga. Ito magsasalba ng buhay talaga natin eh, no? Nung nag-aaral pa lang tayo mag-drive sa practical driving course mga tol, pag kukuha kayo ng lisensya sa PDC, re-required pa nila kayo ng mga instructor nyo na kailangan bumili kayo ng elbow pads, knee pads, yan, mga guard dito sa mga ganito, elbow guard, ganun. Para sa akin, ang gear talaga mga tol, hindi siya talaga pang forma, hindi siya pa dagdag pogi lang, no? At lalong hindi siya optional mga tol. Pero ang aksidente mga tol, no? Hindi naman niya nagtatanong kung gaano kalayo ang biyahe mo, kung saan ka papunta. Ang katotohanan sa kalsada, sa motor, katawan mo unang sasalo ng pagkakamali talaga. Hindi tulad ng kotse na may bakal sa paligid mo, may pag-absorb ng mga impact, ganyan. Ikaw mismo ang protection mo. Helmet para sa ulo mo, gloves para sa kamay mo, jacket, mainit, ganyan, para sa balat mo, di ba? Sapatos para sa paa mo. Kaya lagi ka dapat nakasapatos. Hindi nito garantisadong walang mangyayaring masama. Hindi naman talaga guaranteed yun. Hindi ka makaaksidente. Pero pwede nitong ligtas yung buhay mo. Sa experience ko kasi mga tol, syempre nasemplang na ako. Mga kamote days ko pa, medyo bata-bata pa tayo nun. Padapa yung natin, yung semplang natin.
Unang tumama, yung dibdib ko mga tol. Syempre, yung kamay pala muna. Tapos sunod yung dibdib. Tapos yung ulo. Ang mahalaga doon mga tol, no? Yung gloves ko na yun, nawarak na eh. Pero Kumine din yun. Kumine na brand na gloves. Recommended siya mga tol. Sinalbanan yung ano ko, mga braso ko. Kasi yung mga tol, no, may slider yun kung di sa nakakaalam, no? Yung Kumine na yun, may slider. Kahit naman siguro sa anong mga gloves, no? Ito lang, natanggal na lang yung slider na itong Kumine na to eh. May slider yun mga tol. Dahil doon sa slider na yun, naituon ko yung kamay ko, dumulas lang. E paano kung hindi dumulas yun mga tol, no? E di wala. Talagang bali yung kamay natin. Ang dahil doon mga tol, no, nakaligtas tayo. Sa akin, isa pa sa akin mga tol, no, is yung tumingin ka kung saan mo gustong pumunta mga tol. Wala yung fixed target mga tol. Totoo yun. Pag nagmamaneho kayo ng motor, no, dapat nakatingin ka na kung saan mo pupuntahan mo. Naka-aim ka na doon. Maraming beginner ang nagkakamali rin dito. Kapag may lubak, syempre doon na nakatitig sa lubak. Kapag may poste, doon na nakatitig sa poste, di ba? Kapag may sasakyan, doon na sila nakatitig sa sasakyan. At minsan, doon na mismo sila napupunta talaga. Lalo pag mga baguhan pa lang talagang nagmumotor, hindi nila mapigilan ako kung saan nila ayaw pumunta, yung dapat talagang hindi nila dapat puntahan, di doon pa sila talaga nakatingin. May mga instances kasi na may mga iniiwasan tayo mga tol. Kunyari yung butas sa kalsada, mga pothole, kakaiwas mo doon, hindi mo namamalayan, doon ka na nakatingin, no? Doon ka na nakapix ka na doon, no? Yun na lang nasa isip mo, yung mga butas sa daan na yun. Ngayon, ang nangyari sa'yo, doon ka mapupunta talaga. Doon na magmumula yung mga aksidente talaga mga pre. Fixed target nga yun pare, di pa nakaka-experience no. Kasi doon ka nakatingin eh, katulad nito sa shoulder na kalsada. Ba, ayaw mo namang mapunta dito sa malubak na lugar na to. Pero pag diyan ka nakatingin mga tol, hindi mo namamalaya, nai-steer mo yung manibela mo papunta dun sa mga lubak. Dito naman sa ano, para sa akin naman, no, dito na papasok yung sinasabing defensive driving mga tol, no. I-expect niya na ano, na hindi kayo papansinin ng mga kasama niya sa kalsada. Kaya defensive driving, dapat handa kayo mga tol. Alam niya nasa kapasok na sa isip niya na hindi kayo makikita na ito, bigla na lang susulpot to, ganoon mga tol. Ito, wala itong pakialam sa atin kung mabangga tayo na ito, ganong bagay ba. Ito, ikaw ba naman, pagkakatiwala mo sa ibang tao yung safety mo mga tol, pagkakatiwala mo na etong kotse na to, makikita ako nito kaya hindi to liligo bigla. Hindi ganon mga tol. Defensive driving mga pare ko eh. Sa kalsada, hindi sapat ang marunong ka lang magmaneho. Kailangan marunong ka rin umiwas sa pagkakamali ng iba. Bilang rider, kailangan mong tanggapin ng isang katotohanan. Hindi na natin ng driver, makikita ka. May nakikita-cellphone, may pagod, may nagmamadali, at may hindi marunong tumingin sa side mirror. Ganun talaga. May iba makakasama natin sa kalsada. Kaya ang defensive rider, laging nag-a-assume na may pwedeng magkamali. Maraming mabilis, pero hindi lahat marunong. Ang totoong magaling na rider, kalmado, hindi pumapatol sa init ng ulo. Dahil alam niya sa kalsada, isang segundo ng yabang, pwedeng maging habang buhay na pagsisisi. Minsan nakala ng iba, boring ang defensive driving, pero ang tunay na goal ng bawat ride, hindi magpasikat, kundi makauwi. Saka yung balas para sa akin, no, kung nagsisimula pa lang naman kayo magmotor mga tol, no, huwag niyong i-rush yung ano, huwag kayong maging confident agad, di ba? Hindi nyo naman kailangan maging confident agad eh. Darating din tayo dyan kung nakuha mo na yung mga timpla ng paggagas mo, alam mo na yung biting point ng clutch mo, di ba?
Di naman yung kailangang i-rush, di ba? Doon pa nga nagkakaroon ng mga aksidente mga tol eh. Sa mga ganong bagay eh. Pag in-overconfident mo. Kaya nga, sabi ko dun sa una, di ba? Respetuhin mo yung gamit mo na motor, di ba? Eh kung confident ka agad, syempre hindi mo na nire-respect yun. Papabayaan mo na yan, magaling na ako, hindi ko na kailangan yung mga basic shit na yan. Yung ng time frame mga tol, no? Sa kakagamit mo naman ng motor mo, di mo na mamalayan, nagigagamay mo na siya eh. Ngayon sa pagmumotor mga tol, no? Hindi naman natin kailangan madiliin yung kumpiyansa sa sarili sa pagdadrive. Simula ng pagmumotor, takot talaga ang kalaban mo. Pero habang tumatagal, may mas delikado ka pang kalaban kaysa kumpiyansa. Yun na yung delikadong pakiramdam. Pagkatapos ng ilang linggo ng ilang rides, mararamdaman mong gumagaling ka na. At maganda yon. Pero minsan, doon nagsisimula ang problema mga tol. Kapag iisip mo ng kontrolado mo na lahat, doon ka nagsisimula maging kampante. Dito na papasok yung experience versus confidence mga tol. Hindi pareho yung confidence at sa experience. Ang confidence, madaling makuha yan. Pero ang tunay na experience, binubuo ng panahon, ng practice, ng mga pagkakamali, at yung mga pagkatuto. Ay, Idol. bata. Baka yung isa-isa kong motor chip. Ayun lang. Dapat nandyan yan. Yan ang dalawa. Ito chip, ito pala. Dalawa kasi ginagamit ko eh. Sensya naman ma'am. Ayan. Sige na. Thank you chip. Sama na mukha ni ate. Galit na. Sabi puta, abala na. Sensya naman ma'am. Kung madali ng kumpiyansa at habang tumatagal ako sa pagmumotor, darating ang kumpiyansa na yan. Maraming rider ang hindi nadidiskrasya dahil beginner sila. Nadidiskrasya sila kapag feeling nila sapat na yung alam nila. At ang tunay na magaling na rider, patuloy na natututo, patuloy na nagpapakumbaba. Sa dulo ng mga bawat ride, isa lang talaga ang goal. Hindi ang pinakamabilis, hindi ang pinakaastig, kundi ang makauwi ng ligtas at buo sa mga pamilya natin.